normal lang ito, tao lang ako na nasasaktan, na pag sinabihan ganun, lalong-lalo na, inaakusa ka na binayaran daw ako ni First Lady Lisa Marcos. Pinakamainit din na topic, kaya sana daw, maka-attend naman sila this time, no? Kasi para mapag-usapan tong mabuti. At maraming salamat naman at tuloy na tuloy. Ano pong... Sige, Senator. There's no stopping us. There's no stopping us. Whether merong influensya na magagaling outside of the Senate, well, the Senate as an institution will prove to the whole world that we are an independent and a co-equal body with the Malacanang and the judiciary. Meron po kaming sariling institution po kami. Hindi po kami pwedeng diktahan na kanino man. Yung pong sinasabi rin patungkol dito ng mga netizens na yung inyo daw manner ng pag-iimbestiga, sabi nila ay dahil po kayo ay natatakot dahil baka buksan yung patungkol sa ICC. May katotohanan po ba yun? Well, matagal naman yung issue sa ICC, no? At very clear naman na sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya mag-cooperate, hindi siya papayag na makialam ang ICC dito sa atin. So, bakit pa ako matatakot? Sinabi naman ng Pangulo yan. Not only siguro kung magbagong isip na Pangulo na sabihin niya, pumasok kayo dito, ulihin niyo si Bato, ulihin niyo si former President Duterte, well, that's another story. Pero kahit pa man, mayroong ganong sitwasyon, no? Parang may mga ganon na sitwasyon, hindi ko pa rin pwedeng iwasan itong aking trabaho sa Senado bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na mag-imbestiga sa mga issues patungkol sa droga. Hindi ko po ito maiiwasan. Pero as I have said, I am doing this as objective as I can. Hindi po ako magpapadikta, hindi ko magpapa-influence kahit sino man. Yan. Konektado po dito yung ating itatanong dyan. Kasi trending ngayon sa social media yung sinasabi nila na si Senator Bato daw ay lumambot na. Oo, unang-una, yung pong itong sa biggest drug haul, ano po, yung kay yung unang-una nating tinalakay sa Senate inquiry na talagang excited yung mga Pilipino na marinig kung ano yung mga sasabihin ng otoridad tungkol diyan, biglang nag-executive session. Tapos itong PDEA leaks naman, nabitin sila dahil maikli daw ang ni-spend yun na time para talakayin ito. Although, nireschedule naman po natin, pero siguro nasanay po yata sila na pagka kayong nagkakaroon ng inquiry, umaabot talaga yan ng 8 oras, 10 oras. So ano pong masasabi nyo, Senator Bato, doon sa si Senator Bato ay hindi na daw bato, marshmallow na. Yan ang sinasabi nila ngayon. I respect their opinion kung yan ang tingin nila sa atin ngayon na lumambot na. Basta ako, I maintain na kung merong dapat imbestigahan ay imbestigahan po natin. Hindi po tayo nagpapadala sa... Ang hirap kasi, let's be frank about it. Some of these people who are criticizing us, they are all out for blood. They're asking for blood. Gusto nila kaagad na pag-hearing natin, bitayin kaagad natin si Pangulong Marcos na hindi man yan ang aking inquiry. Ang inquiry ko is PDEA-leaks, yung leakage. Hindi man ako korte na makapag-condemn beyond reasonable doubt na talagang drug user yung ating Pangulo. Hindi man na ganun ang aking committee. My committee is investigating in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of condemnation or persecution. Senator, kung in the course of my investigation, meron tayong ma-uncover na mga katotohanan dyan na kung ano-ano man, then so be it. Hindi ko po isusuppress yan. Kung may lalabas na kung ano-anong katotohanan dyan. Pero kung sabihin natin na doon ako mag-focus sa drug using ng
ating Pangulo na suspected noong 10 years ago ng isang operasyon na hindi nga na-approve, hindi nga natuloy, then para tayong mag-witch hunting nito, para tayong mag-fishing expedition nito. Yun ang gusto nilang gawin ko, mag-fishing expedition para idiin natin yung ating Pangulo. Hindi naman siguro. Hindi, Senator Bato, naisip ata nung iba na hindi ho kayo senador. Judge daw kayo. Baka ganun ang naisip nila. Baka yun ang naisip nila. Anyway, isang tanong dito totoo ba, sabi nitong isang netizen na, totoo ba na pinakiusapan kayo ni Senator Jinggoy at Senator Zubiri before isagawa ito, Senator, itong hearing na to? Pinakiusapan daw kayo. Is that Hindi true? po. Hindi ako pinakiusapan. Wala po nakiusap sa akin na ihinto yung hearing. Na hindi ituloy ang hearing. Wala akong nakiusap sa inyo? Wala po. Anong gagawin nyo? Kasi may nagtanong din dito, yung PDEA list na yan, napatunayan yung totoo yung dokumento. So anong gagawin ninyo na totoo pala na pinaghihinalaan ang ating presidente na parte siya ng listahan sa PDEA? Anong gagawin ninyo after that? Ilagay natin yan sa ating committee report. As I have said, itong ating ginagawang investigation is in aid of legislation. Ilagay natin yan sa committee report, then i-deliver natin sa plenary yung ating committee report. Hindi man ako judge na papalo kagad ng Hindi nyo pa daw pwedeng ikulong? Guilty. President Marcos, guilty. Hindi man ako ganon, hindi man ako husgado na magsabing guilty siya. So, Senator, nabanggit nyo po yung in aid of legislation. Tama po? Yes, ayan ang trabaho ng Senado. In aid of legislation, lahat ng ginagawang inquiry. Oo. Pero marami nagsasabi kasi, hindi kaya ang pwedeng magawang batas patungkol dyan sa inyong ginagawang pagdinig ay yung drug test sa mga susunod na tatakbo. Kasi usaping droga po ito Alam nyo, pagka mayroong drug test, walang duda sa droga, hindi na kailangan ng mga ganito. Diba? Ay na nakikita nila na nababubuo nyo ang batas, yun nga, magkaroon ng mandatory drug test. Posible po ba ito? We will do that. Matagal naman natin yung gusto yan. Kasi, alam mo, advocate tayo ng anti-illegal drug, advocate tayo ever since kung pupunti sana, kung hindi maki-question ang constitutionality ng panukalang batas na yan, din maganda sana. Linawin po natin, Senator Bato, yung patungkol dyan sa papel ng PIDEA. Ano po? So, ang gusto nyo pong patunayan, whether dito po sa PIDEA ay nagkaroon ng lapses at nagli-leak yung kanilang mga yung intel, o yung kanilang mga sikreto nagli-leak. So, doon sa papel na yon, nakalagay po kasi doon na iimbestigahan ang dalawang certain na personality. Nandiyan dyan po si Maricel Soriano at saka si dating senador at ngayon presidente Bongbong Marcos. Pakilinaw po natin sa mga tao na yun po bang pagkakaantala nung supposedly pag-iimbestiga sa kanila, nasa jurisdiction po ba ng Senado na imbestigahan yung mga tao na nagpigil nito? Kasi technically, hindi po natuloy yung investigasyon So, hindi po natin alam whether totoo na nagda-drugs nga itong dalawang nandirito sa papel na ito. So, pasok po ba yun sa inyong jurisdiction? Yes, everything that pertains to drugs, because my committee is a Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Lalong-lalo na yan kung there was an attempt to stop the operation or to conduct the operation, hindi natuloy dahil pinigilan ng isang opisyal ng gobyerno, then the public has to know the true picture, the true circumstances during that time. Kaya nga pinapatawag natin si dating Executive Secretary Paquito Ochoa para malaman natin kung totoo yun na siya ang nag-order kay late Director Gadapan, yung former Deputy Director General for Operations ng PIDEA, na huwag na ituloy yung operation against Maricel Soriano and
Senator Bongbong Marcos at that time. Senator Bato, marami kasi nagiinit ang ulo dito ngayon. As in, nagwawarla na ho sila. Sabi nila, bakit pagdinig ni Ontiveros, kakaiba, parang husgado. Pero pag sa inyo, parang in age of legislation, sino ba ang tama? Ako! Kasi ano ba talaga ang inquiry ng Senado? Kundi in aid of legislation palagi yan. Hindi ka man na magbibigay ng judgment diyan na ikaw guilty beyond reasonable doubt. Hindi man kami husgado. Hindi kami husgado. Hindi kasi napapansin nung iba, yung ibang mga senador, kahit nga ho din yung ibang mga mambabatas natin sa lower house, pag hindi nila kursunada, kulong. Ganun kaagad Kailangan daw, ganun mo ba dapat ang senador at mga mambabatas? Kailangan pag, kulong kaagad. Kasi ganun ang asal po. Pasensya na po, sir, pero ganun po ang asal ng ibang senador. Banat Bay, pati ako, tinamaan ako dyan dahil ang dami kong pulis na napakulong doon sa Senado. Ganun ang kuwan man yan, may rason yan bakit mo sila sinight in contempt at ordered to be detained sa loob ng Senado until magsabi sila ng totoo or until mag-cooperate sila sa investigation. Pero pag magsabi na yung witness na I invoke my constitutional right against self-incrimination, then wala ka na magawa dyan. Right niya yan Pero pag nakita mo na hindi naman siya nag-invoke ng right niya, pero talagang pinapaikot lang kayo diyan sa investigation, evasive siya sa mga tanong, then pwede mo siyang i-cite in contempt. Ayun, may mapunta naman tayo, Senator, dito. Kasi mainit talaga itong issue nung nabasa ninyo yung mensahe yung Facebook post ni Maharlika patungkol sa kanyang tanong kung kayo daw po ba ay nabayaran. May mga nag-comment din na dapat pag nagsi-Senate inquiry kasi dapat hindi na nag-Facebook. Yun ang kanilang isa. At saka pangalawa, kayo po ay nag-rant. Let's sabihin na natin na gano'n. Kayo po ay nag-rant after po ninyong mabasa yung Facebook post na yun. Kung sa tingin nyo po ba, yung inyong reaction doon ay tama, kayo po ba ay meron kayong gustong baguhin kung sakaling mangyayari o kung may babalik natin yung panahon? Kasi talagang doon umikot yung inis ng tao sa inyo actually. Bakit ba sila lang may karapatan na magsabi ng masama sa isang tao? Ako, wala na rin akong karapatan. Normal lang ito, tao lang ako na nasasaktan. Na pag sinabihan ganun, lalong-lalo na, inaakusa ka na binayaran daw ako ni First Lady Lisa Marcos, ay hindi ko mapapalampas yung akusasyon na yan. I have to answer. I have to respond to that accusation. Dahil that's very unfair. I am trying to do my best. I am trying to do my investigation as objective as I can. Tapos sabihan ka na bayad ka. That's very unfair. Iba na yun. Hindi lang insulto yun sa personal ko, insulto sa pamilya ko, insulto sa Senado as an institution. Senator Bato, ito ang lagi pang tinatanong. Sabi, di ba, dahil regarding sa bayaran, binayaran daw kayo ng bahay sa Forbes Park ng administrasyon na to. Totoo po ba yun? Forbes Park? Binayaran daw kayo ng isang bahay. Makati? Ewan ko, isang Forbes Park. Basta merong mga nagko-komento para naman, baka sabihin nila, kasi nagagalit yung lahat, itanong natin. Kinakampihan ko daw kayo tatanong ko na siya. Ito ngayon, iimbitahan ko sila. Sinong gustong pumunta sa bahay na nirentahan ko? Andito ako ngayon sa South Forbes. Yung South Forbes ng Silang Cavite, hindi yan Forbes kasing Park. presyo ng Forbes Park ng Makati, ha? South Yan Forbes naman ang pala. pangalan, dito sa Silang Cavite. Okay. Hindi ako ng bahay dito ngayon. Ang bahay ko talaga nandun sa Davao. Pero senador ako ngayon, nagjo-duty ako sa Senado, nagrenta ako dito ng bahay sa South Forbes, dito sa Silang Cavite. So Hindi po ito kasing mahal ng Forbes Park dyan sa Makati, napakalayo.
At nagre-renta po kayo, hindi po kayo may-ari niyan. Nagre-renta ako dito. Bakit ako Nagpaloko-loko bibili ng na. bahay dito? Bakit ako magbili ng bahay dito sa Manila na may bahay man ako sa Davao at hindi ba ako dito titira talaga? Napilitan lang ako dito dahil senador ako. Kasi alam mo, actually, okay, sir, malinaw. yan ho talagang iba't ibang akusasyon ngayon at kumakalat na chismis. Sabi nga, magandang itanong na natin ng diretsyo. Di ba ho? Kaya, maraming salamat Kaya po nga, sa inyo.